Mula noon hanggang ngayon, kilala ang Baguio bilang isa sa top tourist destination sa buong bansa. Sa patuloy na epekto ng El Nino at Easterlies na nagdadala ng maalinsangang panahon, sino ba naman ang hindi hahanap ng pahinga sa araw-araw na init na nadarama? Pero nitong mga nagdaang araw, naramdaman ang matinding pag-ulan sa Baguio dulot ng thunderstorms. Sa kabila nito, kapansin-pansin ang mga ilang turista na bumibisita pa rin sa lungsod. Ayon sa City Tourism Office, isa itong bagong trend sa mga bisita kung saan pinipili nilang pumunta ng Baguio tuwing non-peak season. For the past 2 years after the pandemic, we saw naman the rise in months na we previously considered as low peak or non-peak seasons. No, yung dating June, July, August na dati yan, wala masyado. Tumaas din yung mga interested to visit Baguio during those time. Ang Holy Week, Summer Season at Christmas Season. Sa mga panahon na ito, kalimitang dumaragsa ang turista upang magpalamig. Pero dahil mas nagiging praktikal na ang mga bisita, pinipili nilang di na sumabay sa dami ng tao na dumaragsa sa Baguio City. Because that's how we want it to happen din sana, no? We can distribute the entry of visitors here in Baguio City. Ang hirap talaga pag isa lang or dalawa lang yung peak season. But yun nga, we can already see na medyo nagiging practical na rin mga visitors natin and wanting to avoid yung traffic and crowds and chooses days in between those peak seasons na mag-visit sa Baguio, which is a nice development, no? Para hindi laging ma-traffic. Anumang araw, anumang panahon, mananatili ang Baguio City bilang isa sa top tourist destinations sa buong Pilipinas. Conan Gulapa para sa PIO Baguio Balita.